bago itong deed of sale na ito, wala pa kayong sedula noon? Wala pa ho eh. Kaya po bala kayo kumuha ng sedula para mapirmahan itong deed of sale na ito? Opo. Totoo yun. Ngayon po, Mr. Witness, sabi po ninyo kayo ay nagpunta sa Makati. Opo. Sampu buwan lugar doon sa Makati kayo nagpunta? Hindi ko na ho matandaan dahil 22 years ago. Ay siguro naman po, bata pa kayo noon. Hindi, ngayon no, hindi ako napupunta ng Makati. Hindi po. Kailan po kayo huling napunta doon? 2 years ago. 2 years ago. Sampung lugar kayo sa Makati nagpunta? Madalas ho kami doon, nagbabike ko ako eh. Oo nga po. Saan po doon sa Makati? Naku, Ayala ho. Ay, hindi ko na ho ba... Akala ko po ba madalas kayo doon? Ano po ba ang tama? Madalas ho ako dito dyan sa Makati noong araw. Hindi mo masabi nyo kanina, 2 years ago, nagpunta kayo doon. Ano po ba talagang totoo dito? Ang huli ho punta ro 2 years ago. Ayun nga po, 2 years ago. Saan po, nung 2 years ago, saan po kayo sa Makati nagpunta? Ay, ano yun, ang ibig sabihin, yung sa kami nagpanutaryo. Hindi po na sinasabi po natin pag-usapan yung notaryo kasi sabi kanyo, hindi nyo matandaan eh. Kanya nga ho eh. Pero, saan lugar kayo sa Makati nagpunta? Ayala, Noong 2 years ago po. Noong yung Ayala, pinag-uusapan Buendia. Ayun ang mga... Ayala, Buendia. Ayun po bang opisina ng notaryo? Doon din sa Ayala, Buendia? Ay, hindi ko na matandaan ngayon eh. Ano po ba yung opisina? Ito po ba'y building? Bahay? Building ko. Building. Mga ilang palapag po? Ako ang Makati ho, nung araw konti lang ang tao. Araw-araw ako nagdadaan dyan eh. Ang tanong ko po sa inyo, yung building, mga ilang pong palapag? Hindi ko na rin matandaan eh. Hindi, matatandaan ninyo kung anong ground floor, second floor, third floor? Ground floor ho siguro. Ground floor. Eh. Ano po yung pong opisina ng abogado? May katabi po ba ito? Ako hindi ko raw basa. Hindi rin nyo matandaan. Napuna ko din po dito sa deed of sale na ito. May 2 testigo. Ito pong unang testigo, kilala po ba nyo siya? Ito pong nasa bandang kaliwa. Kung gusto po ninyo, tingnan muna ninyo para hindi kayo malito. Hindi ko kilala yun eh. Pero hindi nyo kilala? Hindi ko kilala yun. Yung isa kilala ko. Ang isa po, hindi ba ang isang testigo, mismong si Chief Justice Renato Corona? Kilala ko yan. Yan, tama. Pero yung isa, hindi nyo kilala? Hindi ko kilala. Hindi ba pwedeng, hindi rin kayo kilala ng isang testigo nyo na hindi nyo kilala? Ewan ko. Mr. Vicente, napuna ko po yung middle initial ninyo ay letter C. Ano po ba ibig sabihin yan? Coronado. Coronado. Abay, kayo po ba'y kamag-anak ni Chief Justice Corona? Kasi po, ang kanyang ina ay Coronado ang apelyido. Pes kasi doon ang nanay ko yan. Ayun. Yung pa, kayo po yung may relasyon. Ganun po. Sabi po ninyo kanina, inamin ninyo, yung titulo ng bahay ay nasa pangalan pa ni Mrs. Corona. Totoo po ba yun? Tama po yun. Sabi po ninyo, kaya nyo hindi na ipalipat, ay dahil nagpagawa kayo ng bahay. Opo. Makano po ba nagastos nyo dun sa pagpapagawa nyo ng bahay? At that time ho, yung sobrang pinagbilang ko ng bahay sa Quezon City, nailagay ko sa lote at sa improvement ng bahay. Kayo po ba, dun sa pagpapalipat ng titulo, nagtanong po ba kayo, kahit kayo, makano ba ang estimate na magagastos kung ipalilipat sa inyong titulo? Ang alam ko, babayad ako ng transfer tax at saka documentary stamp. Oo nga po. May idea po ba kayo kung makano inyo ibabayad at hindi nyo na ipalipat sa pangalan yung titulo? Hindi, dahil trusted ko yung pinagbilang ko dahil kamag-anak ko namin eh. Kamag-anak. Kaya hindi nyo pinalipat dahil kamag-anak nyo si Chief Justice Corona. Ganun po ba ang dahilan? Actually, second cousin ko yan eh. Ganun po. Yung pong tax declaration, kanino po bang pangalan ito naroon ngayon? Yan po ay nasa pangalan ni Cristina Corona. Hindi rin po ninyo ipinalipat. Ang tax declaration sa pangalan nyo, hindi po ba totoo yun? Hindi, yung mga later part,
Sinabi ko sa assessor's office, pinakita ko yung deed of sale, akin yan. Kaya meron ako... Hindi nga po ang tanong sa inyo yung tax declaration. Sa ngayon po, na kaninong pangalan ang tax declaration? Ang tax declaration, no, laki ano pa, laki Mrs. Corona. Eh bakit naman po hindi nyo pinalipat sa pangalan ninyo? Hindi na nga nyo napalipat ang titulo, pati tax declaration, hindi pa palilipat. Yung mga ibang mga titulo since 1910, ay sabi ko nga doon, nang pinakita ko yung deed of sale, na sa akin na yan. Ang tanong ko po sa inyo, bakit hindi nyo ipinalipat ang tax declaration sa pangalan ninyo? Yung po ang tanong. Hindi ko na naisip yun, palipat eh, wala pa naman sa akin yung ano eh. Hindi po ba bilang pagmamayari, hindi po ba nyo naisip na ang katibayan ng pagmamayari ng isang lupain ay ang titulo? Opo, pero... Alam po ninyo yun? Opo. Just a minute, Counsel. Let the witness finish the answer so that the record will not be garbled. I'm sorry po, Your Honor, medyo napapabilis po tayo ng salita. Don't be excited. Hindi. Ngayon, wala na nga po sa pangalan nyo yung titulo. Hindi rin po ba nyo naisip na wala na nga sa pangalan ko yung titulo? Eh, dito man lang tax declaration, malagay sa pangalan ko. Hindi po ba nyo naisip yun? Marunong ako mag-isip po, pero nasa akin ang absolute deed of sale. Eh, tama na ho yun. Ganun po. Dahil nasa inyo ang absolute deed of sale, sa tingin nyo, tama na po yun. Sa akin, palagi ho, ganun. Sino nag-issue ng certification? Mr. Vicente, Yes, sir. kayo po ba may mga anak? Isa lang ho. Wala. Sa asawa ko, isa lang. Hindi. Tinatanong ko kung may mga anak kayo. Meron ba kayong mga anak? Isa lang ho. Isa. Buhay pa. Oo. Natatrabaho ho. Sige. Pwede na po ba ako magpatuloy, Mr. President? Patuloy. Ito po sa likod ng deed of sale, meron po ditong nakalagay na bayad naman po yung documentary stamp. Ito po, pwede po bang pakibasa ninyo? Opo. O wala po sigurong dahilan para hindi nyo mapalipat sa pangalan yung titulo. Bayad na po pala naman. Sabi nyo kanina, hindi. Wala kayong pera. Yun po, bayad eh. Hindi ho yung pagta-transfer niya, babayaran ko pa ulit. Tsaka dokumentary siya, babayaran ko pa rin. Ito nga po, bayad na nga daw, sinasabi dito. Ayan po, pwede po bang pakibasa ninyo? Your Honor, please, I hate to object, Your Honor, but the counsel now is arguing with the witness. What is the ground of the objection? Argumentative, Your Honor. No, she's testing the credibility of the witness. My answer. Ito, pwede po bang pakibasa lang ninyo? Ito po, yun. Ito, mamaya na tayo. One by one. Documentary stamp. Paid. Ayun nga po. Paid, ayun nga. Paid. Di po ba ibig sabihin niyang bayad? Capital gains. Paid. O, bayad din po. Oh. Hindi ko makita yung kwan eh. Ganun nga po, sabi po nyo kanina, kaya nyo hindi may Anong sagot ng witness? Ano po ba sagot? Bayad din. Abay na rin ho. Bayad na rin din. Ayun. So maliwanag po, documentary stamp, bayad, capital gains, bayad. Ngayon, ang sinasabi nyo kanina, ay kaya nyo hindi may pilipat, wala kayong pera dahil nagpagawa kayo ng bahay. Eh ngayon po, kung bayad na, hindi po ba wala ng dahilan para malipat sa inyo ang titulo ng lupa? Hindi, meron pa ako babayaran dyan eh. Ano po yung inaintindi Yung nyo? transfer tax. Ano yun? Alam po ba ninyo kung magkano yung transfer tax? Eh, hindi nga wala, pero sabi, nagtanong ako, malaki din daw yun. Magkano po ang sinabi sa inyo? Ay, hindi ko na matandaan. Ganito. Mr. Witness, hawak ko po ang isang sertifikasyon na ito po may selyo ng
Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, City of Makati. In-issue po ito ni Attorney Maria Corazon Cecilia H. Pineda, Clerk of Court 6. At ito po ay sertifikasyon, binayaran po namin ito as shown by official receipt number 1408567 dated February 21, 2012. Ang sinasabi po dito sa sertifikasyon nito, at babasahin ko po sa inyo, this is to certify that in accordance with the records of this office, a certain Maria Beatriz S. Montoya has never been commissioned by this court as notary public for and in the city of Makati. Ang tanong ko po sa inyo, hindi po ba yung sinasabi, yung nakalagay sa dokumento na inyong pinirpahan, ang nagnotaryo na si Attorney Maria Beatriz S. Montoya? Montoya. Opo. Pakitingnan po ninyo. Ano po masasabi ninyo? Sabi po certification ito, fake daw namang notaryo ito. Hindi daw nagiging never pong nakomisyon na notaryo. It's not binding on the witness, Your Honor. He is not a signatory to this document. Well, that's a certification. Certifying that the notary public appearing on the document is not a licensed Has never notary been, Your public Honor. of Makati. So, the witness may answer. Hindi ko alam yun. Hindi po nyo alam. Ngayon pong nalaman ninyo, hindi po ba kayo nagpaplano na imbestigahin kung ito ba tunay na notaryo o hindi? Ngayon ko lang ko nalaman yun. O ngayon, ano po ang plano ninyo? Alam na po ninyo ngayon. O pwede ko idebanda yan. Ito po, balikan natin yung pagkakanotaryo. Sino po ba nagdala sa inyo doon sa tao kay Attorney Montoya na yun? Kung totoo man siya notaryo, sino po ba nagdala sa inyo doon? Kaya ang kasama ko dyan, yung seller, si Mrs. Corona. Si Mrs. Corona. Oo. Ay, si Chief Justice po kasama din. Ay, hindi ko. Hindi po kasama? Kasama kasi, Oy. siya bumirma. Ayun, hindi ko naman kayo lilituhin. Pero ba? Ano na? Your Honor, may I request that this certification dated, anong date nito? Ha? Ito ba? So, hindi sa likod na resibo. This certification issued on February 21, 2012 be marked as our exhibit 10O, Your Honor. Hindi ko po alam. Ano bang ibig sabihin ng Dega Post? 10O. Resibo. Bakit mo? Kasi sir, markanan nyo, bago pa serious. Sige. And may I request, Your Honor, that the official receipt dated February 21. What did you say, the previous document? This is the certification, Your Honor. And you want it marked what? 10 Decapol, Your Honor. Mark it accordingly. For the prosecution. Ay, yun na lang. Photocopy na lang. Huli na.